So, may gabi sir. So, mao ni ang among kuan sir kaning output sa gibuhat namong project kato so amo napili kay task tracker dayon mao ni siya ang output, mao ni ang code, then mao ni mga tawag ni mga module sa Next.js nga pag-install. Then mao ni siya murag photo server sa Next si dayon proceed sa kuan sa tawag na app. So ayun na. So dire sa app na dire ang admin dashboard, ang user dashboard, then register and login, then task. Okay, sa task. So una ta sa admin. So dire sa admin dashboard mao ni siya. Dire sa admin dashboard kay na dire ang mga code sa admin dashboard. So mao ni siya. So before ta mo proceed sa kuan sa explanation sa code ato sa output mag-demo sa ta. So wait lang isip pa na ako. Saan to? Kasi sa kuan sila, wait. Okay, bisig may gamit ko ng kuan. So tara. Mao ni ang output sa task tracker nga nabuhat namo. So ano siya? So una mag-register sa ta. So ano siya? Then sa create account na full name, email address, and password, then role. So diri sa role na option diri admin or user. Ayun. Kuan ta. Di ba na? Create then full name. Then address. Password. So ang password na sir minimum to 8 ay maximum to 8 kay kung upat ra di ini siya ma-register. Simple kay ang pagkuha naman ni sa password pag code kay di maximum na mo into 8. So user taon na. Okay. Ay, na ano din nagamit na dahil na. So na-create na ta. So ito tayo login. So na ta sa dashboard sa user. So sa dashboard sa user na dire makita dire ang kuan. Task, then log out, dashboard. So mag-create tag task, tanda ko ni section, then date. So matutak na si dire. So pending, medyo pwede na ito na ma-edit, update, kasi ito i-update. Progress na ma-edit na yun. Progress pending completed. Delete. So ato na buta sa kuan sa admin, create ang admin. So sa dashboard sa admin kita diri si kuan si katong Jamie Ando nga user nga nag-create lang. Mo ni
yung status, yung task completed na, yung title, description, din pwede ma-edit po ni admin yung kuan ending progress, then maka-delete po ng admin. So proceed na ta sa kuan sa code. So ato sa kuan Mardo sir, yun din ang sa backend si Chris Lewin ang report sir. So, ako day si Chris Louie Silangan, sir. I'm reporting this back end, sir. So, first kay ari tao na sa route, sir. So ang nasa mong route, sir, kay ang API.php, console.php, and web.php. So, ang nasa mong route, sir, kay ang route kay mao ang mo visit or mo send sa data, mao po ni siya ang mo run to handle that request. Like kaning API, sir, like i-click nimo sa register mo, automatic siya mo adto siya sa register nga page, then para po dani login, so mo adto ni siya sa page nga login. Tas ang kaning console.php, sir, ang gamit ani niya, sir, ang pag display sa message. So sa diri nga file, sir, nga about sa config, sir, kay ang kaning nga config, sir, kay are mga settings o mga value nga gigamit sa mong backend aron mugana og tarong niya. Dili nimo i-hardcode dito sa imong source code para matarong siya, sir. .php ang sa line 9. So makita ra ni diri, sir, nga determine if the application is on maintenance mode. So ang kaning line number 9, sir, kay siya determine sa application nga maintenance mode. So next is kaning line 13, sir. Kaning line 13 kay line 14, I mean, kani siya mo register sa Composer Outloader. Then sa line 17 to 20, ari ang siya mo handle sa request sa Bootstrap Laravel, sir. Laravel. So ari da balik sa kuan, sir, sa API routes. So ang kaning API route, sir, kay siya ang mo use for API endpoints, like when connecting mo connect siya sa Vue.js or sa mobile app, siya pod mo automatically mo prefix sa API nya. This API, sir, is used for like JSON APIs, mga Vue.js or React or mobile front end. Then kaning web PHP, sir, or mean like web routes, kani siya mo handle sa mga web pages nya. Siya pod gamit sa session, cookies, and CSRF protection nya. Kani pod gamit sa browse page, mga browse page like in HTML views nya. Sa console.php, sir, kani siya ang mo define sa custom artisan commands or like CLI commands nya. Dili siya ma-define sa HTTP routes like web.php or API PHP. So next, sir, is kaning sa kaning .end, sir, kani siya ang hidden file na mo stored sa environmental variables, basically configuration settings your app needs to run. So ang kaning .end, sir, is siya mo keep sa sensitive info like API keys, mga database password, o mga secret token, sir. Composer JSON, Composer log, and package JSON. So sa composer.json, sir, kani siyang ang importante nga file sa PHP project, especially sa Laravel, sir. Tas dari makita ang mga packages sa projects needs nya. Ang kani siya nga composer JSON, sir, is ari makita nimo kung unsa nga version nga PHP or Laravel ang imong gigamit. So sunod, sir, ang kaning composer lock.
kani siya mo automatically mo generate sa composer after running composer install or mo composer update ka sir. Tas ang kaning package.json sir, kani ang siya ang mo describe sa JavaScript project nya. Kani po siya gamit siya sa npm or yarn para mo install sa mga front end nga packages sa para ma-continue. So ari sa among controller sir so kani among task controller PHP ari makita nimo sir ang katong word nga crude. Ari ka maka-create, maka-read, maka-update ug maka-delete sir. Tas ari makita ang mga sir, mga ari diri makita ang mga sir like mo update ka sir nya tas like sayop na mo message niya like kaning failed to update task, unauthorized. Then if mag-delete ka sir nga nya ma-failed yung deletion sir, na mo gawas nga message or na mo pop up nga failed to delete task. So ari sir sa user controller sir, so if mo log in ka sir din ma-fail siya sa fetch user sir, ang na mo pop up or mo message nga like kaning return response .json failed to fetch user. So sa ari sa ning pag-update sir, so dapat ang yang password kay minimum 8 sir. So next sir is kaning model sir. So ang model sir dire ang mga classes na mo represent sa data structure or sa database tables sa backend. So ang naa diri sa model sir is kaning task PHP at user PHP. Ang sa task PHP sir is siya ang mo code ang mo manage sa task like to do items. Tas kani pod ang mo define sa task model or mo task sa related nga mga functions sir. So sa kani nga file sir sa user.php, kani siya ang mo represent sa user nga table sa imong database or sa among database. Kani po siya mo define sa structure sa user on how you can interact with the user in data. Yes, ang importante po dani siya sir kay kani ang gamit sa authentication sir for logout and login. Tas dire po gamit po ni siya sir para mo retrieve or mo create highlightan like kaning name, email, password or role from the word protected sir. So from the word protected sir, kani siya ang only mo access sa inside sa class or sa subclasses sir. So sa kaning $sign fillable sir, kani is an array that defines which fields are. Tas ang kaning name, email, password o role sir kay kani mga field nga gi-assign sa kaning $sign fillable. So ang next sir is kaning public function is admin bool. So pasabot ani sir kay ang public kay ang kaning nga method sir kay tawagon siya sa bisig-asa sa class ba or sa mga subclasses or sa mga outside nga objects. Then kaning function is admin sir is kani siya ang mo define sa name nga admin. This kaning word nga bool, kani siya ang mo return type nga mo declare if these are true or false. So sa kaning highlightan nga public function task colon has many sir. So ang kaning nga word nga public function task, kani siya ang mo define sa method nga pangan nga task. Kaning word nga has many sir, siya ang mo declare nga methods nga para mo return sa has many relationship instance.